Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating Biblia. Balik po tayo ngayon sa aklat ng Rome. Ito pa din po tayo, chapter 8. And basahin po natin. Tatlong verse lang naman po, no? So let us read chapter 8, verse 14 hanggang 16. Kung papansinin niyo po, parang bitin, no? Ba't di pa sinama yung 17? This is because nasa sermon series po tayo at yung 17 is intended para sa isang linggo po, no? So, 14 to 16, kung ESV po yung inyong salin, pwede niyo po kung sabayan. Romans chapter 8, verse 14, "For all who are led by the Spirit of God are sons of God." 15, "For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father." Verse 16, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God." Purihin po ang Diyos. Sa pagkabasa na kayong salita, tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, patuloy po sa umagang ito ay tumatayo kami ngayon sa iyo pong habag at biyaya. Salamat Panginoon sa nagdaang linggo na kung saan ay patuloy po niyong kaming iningatan, sinamahan at gabayan. Salamat po Panginoon dahil sa isang buong linggo na ito ay patuloy Panginoon na naranasan po namin ang iyong kabutihan. At muli Panginoon sa araw na ito kami po ay nagpapasalamat, sama-sama po na sumasamba sa iyong dakilang pangalan at bahagi po nito ay ang pakikinig po namin ng pangangaral po ng iyong salita. Panginoon, itinataas po namin ang aming pong mga puso at isip sa oras na ito. Patuloy Panginoon na bigyan niyo po ang aming puso ng hangarin Panginoon upang makasulod sa anuman pong aming mapakinggan at maunawaan sa aming isipan na mga katotohanan ay maganap po ito sa aming buhay. Upang patuloy Panginoon ay manatili kami sa paglago sa biyaya ng iyong pagliligtas, maging Panginoon sa aming pong paglilingkod sa iyo po. Alam po namin na may layunin ka sa bawat isa sa amin, hindi kami mananatiling tagapakinig lamang, kundi kami Panginoon ay gagamitin ninyo upang maglingkod at ikaw po ay mapapurihan at maluwalhati. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita sa aming buhay. Kaya sa iyo po namin binibigay ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung maalala niyo po, last week tayo ay nasa sermon series sa tinatawag nating Apostles' Creed, no? Nasa ikatlong linya na po tayo ng Apostles' Creed. At pagbabalik tanaw lamang ay naunawaan po natin doon yung kahalagahan ng He was conceived by the Holy Spirit. I believe in Jesus Christ who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Dalawang katotohanan po na ang Panginoong Kristo ay ipinagbuntis ng walang human father, no? At alam natin na from Adam na ipasa-pasa ang kasalanan. Yung pong tinatawag natin na ang Panginoong Hesus ay walang ama na tao na nagkasala, kaya wala siyang bahid ng kasalanan. Ngunit mahalaga din na maintindihan po natin yung tinatawag po na born of the Virgin Mary. Na totoo talaga siyang nagkatawang tao, pagkat kung siya po ay Diyos na hindi nagkatawang tao, ay hindi po siya mamamatay at hindi niya mababayaran yung ating kasalanan. At wala po tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. At isa pa pong katotohanan doon ay maging si Mary na nabanggit doon ay hindi po siya pwedeng magligtas sa atin. Dahil siya po ay inamin niya sa kanyang kanta sa Magnificat, sa Luke, na siya man ay nagdidiwang dahil siya ay natagpuan niya ang tagapagligtas. At kung si Maria po ay nagdidiwang dahil siya ay nakatagpo ng tagapagligtas, ibig sabihin nangangailangan siya ng pagliligtas dahil siya po din ay nagkasala. So sadly, marami po, ang Pilipinas is matriarchal talaga, no? It is because of the Spanish influence ng Catholicism na si Mary ay pinoportray as a savior din, no? Pero hindi po pwede kasi Acts 4:12, si Kristo lamang ang pwedeng magligtas sa atin
maging si Maria ay nangailangan po ng biyaya ng pagliligtas ni Kristo. Kaya mahalagang maintindihan po natin yung ating confession of faith, yung pinaka-basic niya, yung tinatawag na pundasyon, which is the Apostles' Creed. So babalik po tayo ngayon sa ating sermon series on the book of Romans. At kung mapapansin po ninyo, nasa mga huling bahagi na tayo ng chapter 8. Yung chapter 8 pong yan, from verse 1 to 27, ay pinatutungkulan yung buhay Kristiyano. Pag sinabi pong living by the Spirit, o yung pong tinatawag po nating life in the Spirit, ito yung mga tunay na naligtas sa biyaya ng Diyos. No? Kasi sinasabi po doon sa mga prophecies sa Old Testament, na darating ang araw na kikilos ang banal na Espiritu sa buhay ng mga tao na pinili ng Diyos, sila po ay bubuhayin yung kanilang patay na Espiritu, kaya sila nagkaroon ng kakayanan, manampalataya kay Kristo at magsisi sa kasalanan. Kaya yung pong life in the Spirit is also synonymous doon po sa katotohanan ng mga Kristiyano. Pag sinabing life in the Spirit, living by the Spirit, ito yung buhay Kristiyano. Yung mga tunay na hinipo ng banal na Espiritu upang magsisi sa kasalanan at manampalataya o sumunod kay Kristo. Kaya yung life in the Spirit is the Christian life ito. No? And from verse 1 to 27, there are 4 blessings. 4 na pagpapala ng isang buhay Kristiyano. Yung life by the Spirit ay may 4 na pagpapala. Marami pong tao, laling mga nasa sanlibutan, pag sinabing pagpapala, ang inisip kagad ay meron siyang bahay at lupa, merong kotse, meron pong business, walang may sakit sa pamilya, kinikilala siya. Minsan yun yung pagpapala na naiisip po ng mga nasa sanlibutan. Pero ang tunay na pagpapala ay mga pagpapala na kay Kristo. Na tanging mga Kristiyano lamang o yung mga namumuhay ng ayon sa Espiritu ang makatatanggap. And alam po natin, 4 yan, no? Noong nabahagi ko sa inyo, yung una is justification, pangalawa is sanctification, pangatlo, yun ngayon po, is adoption, and finally, next week is glorification. So balikan po natin kaunti, ano ba yung pagpapala ng justification? Yung justification, sa madaling salita, ay inari kang matuwid. No? Yung kasalanan mo ay binura na. At ikaw ngayon ay kinikilalang matuwid na sa harap ng Diyos. Kaya sa araw ng paghuhukom, justified ka na. Dahil sa ginawa ni Kristo, dahil po sa pinanampalatayanan mo ito, sa matuwid na gawa ni Kristo ang pinanampalatayanan mo, inari kang matuwid. At sa araw ng paghuhukom, ito yung pinakamalaking problema ng tao. Na ikaw ay hahatulan ng Diyos. At kung ikaw ay hindi justified, walang hanggang pagduro sa yon. Kaya pagpapala, yung sinasabing justification, at naintindihan natin sa mga previous sermon kung ano po yung justification na iyan. Na ikaw ay inaring matuwid. Although hindi talaga tayo matuwid, nagkasala talaga tayo. Pinatawad lang tayo sa kamatayan ni Kristo at tayo po ay inaring matuwid dahil sa perpektong pagsunod ni Kristo sa kautusan ng Diyos na nilabag nating lahat. At sa ginawa ni Kristo na yon na pinanampalatayanan mo, justified ka. So on the day of judgment, hindi ka nakakaba-kaba. Kasi alam mo na ikaw ay inaring matuwid, hindi sa iyong sariling gawa, kundi sa pinanampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo. No? Kaya may connection ito sa sinasabi natin na He was conceived by the Spirit and born of the Virgin Mary. Nagpunta siya sa atin to justify us. And ang kailangan mo lang manampalataya kay Kristo. Yun yung unang blessing. 3 weeks ago na yon. Nung 2 weeks ago naman po, yung blessing ng sanctification na pag-usapan natin. Ngayon, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabing justified ka na kung hindi nangyayari sa buhay mo yung sanctification. Without sanctification, there can never be justification. Ano yung sanctification? Kung yung justification ay kinilala ka ng matuwid sa harap ng Diyos at hindi ka na magdurusa sa parusa ng Panginoon, yung sanctification ay kinilala kang banal at patuloy kang pinababanal. Kaya nga mga Kristiyano, may pagbabago sa buhay. Naalala niyo yung mga examples nung last week na na-encounter natin? Doon sa Bilibid po, may mga pastor na doon. At yung dati pong ito po, ang buhay nila ay hindi perfecto. Mga dating mamamatay tao, mga dating manloloko, mga dating kung ano-ano po. Ngunit nung sila'y nakakilala sa Panginoon, sila'y inaring matuwid ng Diyos, at mula sa puntong iyon ay unti-unting nagbago yung kanyang buhay. Wala pong inaring matuwid ang Diyos na nanatiling palaway.
Wala pong inaring matuwid ang Diyos na nanatiling mamamatay tao. May pagbabago po na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. And yes, we cannot perfect yung sinasabi natin pong perfection. We cannot attain that dito sa buhay nito. But ang tanong, is there a pattern of change in your life? And that is blessing, yung sanctification na yun. No? Yung pong tinatawag na patuloy na pagpapabanal sa atin ng Diyos, yung mga pagbabago sa ating buhay ay pagpapala po ito dahil ito ang nagbibigay patunay na ikaw ay inari ng matuwid sa harap ng Diyos, na ikaw ay wala na sa ilalim ng paghuhukom ng Diyos. And yun yung dalawang blessing na meron tayo. Minsan nadi-discourage po tayo sa ating buhay. Kasi minsan, kinukulang tayo financially, may sakit po tayo o meron pong sakit tayong kamag-anak natin, nagkakaroon po ng conflict sa loob ng tahanan, para bang naisip natin na hindi tayo blessed. Pero mga kapatid, kung kayo mananampalataya at titignan mo lang yung pagpapala na meron kay Kristo, hindi ka madaling mapapatumba ng mga bagay na yan, na puro temporal lamang. Samantalang yung mga pagpapalang ito na kay Kristo ay pang walang hanggan. At hindi mo ito mabibili. Hindi mo ito ma-achieve. Ito ay biyaya ng Diyos na libreng ibinigay sa iyo. So kapag tumitingin tayo sa mga bagay sa mundong ito na pangsamantala, nadi-discourage po tayo. Pero kung titignan lang natin yung blessing ng justification, yung blessing ng sanctification, at yun ngayon, yung adoption na napakaganda. Yung adoption sa Tagalog ay pag-aampon. Alam niyo, lahat tayo dito ampon eh. Inampon po tayo ng ating Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yung adoption. No? Yung first and second blessings na intindihan natin. And today we will speak about yung sa adoption ng life in the Spirit. Alam po ba natin yung konsepto ng pag-aampon? Lahat naman tayo alam yun, no? Isang hindi tunay na anak ay inaring bilang tunay na anak. No? Napaka-basic. Adoption, pag-aampon. At bago po tayo magpatuloy, tingnan po muna natin. Alam nyo kasi may kaibahan eh. May kaibahan ang konsepto ng pag-aampon natin ngayon sa modernong kultura doon sa pag-aampon na sinasabi ni Pablo noong panahon po noon, yung Old Roman Law. Merong lumang Romanong batas ng pag-aampon. At ngayon, meron ding mga batas sa pag-aampon, may similarities and may difference. And we need to understand yung similarity and difference na ito para ma-appreciate natin yung pagpapala ng adoption na ginawa ng Panginoon sa atin. So, sinasabi po na life in the Spirit is an adopted life. O yung buhay na ayon sa Spirito ay isang buhay na inampon. No? Kung titignan po natin, pasimplihin natin, ang buhay Kristiyano ay isang buhay na inampon. Yun po yung pinakaibig sabihin niya. So, tignan natin yung similarity and difference noong pong modern day concept natin ng adoption at yung pong Old Roman concept of adoption. Ang pagkakatulad po nila, ang pag-aampon noon at pag-aampon ngayon ay kailangan dumaan sa legal na proseso. Maraming papel po. Alam niyo dati ang Christian Growth Ministries, ang CGM ay mayroong Home of Joy. Ito po ay orphanage, no? Yung orphanage pong ito ay nasa pangangalaga din ito ng ministry ni Sir Doug Nichols. Because si Sir Doug Nichols is also a street children din siya. May nag-ampon sa kanya, no read, no write siya. Nung inampon siya, natuto siyang magsulat, pumasok siya ng Bible school, ngayon naging head siya ng C10 o Christ to Every Nation Missionary po na international group yan. Si Sir Doug Nichols is also an ampon. Kaya nga yung anak niya ay Pilipinong-Pilipino kasi nag-ampon din siya. Kasi biblical ang concept ng pag-aampon. Minsan nag-uusap ka kami ni Lizelle, alam mo kung mayroon lang tayong kakayanan, gusto kong mag-ampon. Kasi wala akong lalaki. Ang ampon ko kasi ay pusa. Pero maganda po, biblical yung konsepto ng pag-aampon. So balik po tayo. Kaya po nawala ang orphanage ng Christian Growth Ministries, it is because humigpit ng humigpit ang requirements ng gobyerno na kung saan ay ang hirap na i-meet. Dahil nga Christian organization po ito, ang hirap na i-meet at pag yung proseso ng pag-aampon ay napakahirap ng iproseso. So ang punto po natin ng katulad ng pag-aampon ngayon at pag-aampon noon sa panahon ni Pablo sa Biblia, kailangan dumaan sa legal na
Isa pa din po sa pagkakatulad, ang pag-aampon ngayon at pag-aampon noon na nasa Biblia, yung pong inampon na bata ay merong karapatan sa mana ng nag-ampon na magulang. Yung anak, walang magagawa. Magiging kahati niya sa tinatawag natin na mana, yung inampon. They have the same rights, no? At yung pong kaibahan naman, tingnan natin, yun yung pagkakatulad. Yung kaibahan naman ng pag-aampon natin ngayon, at pag-aampon po na sinasabi sa Biblia, na nabanggit ni Pablo, it is a common practice dito po sa ating panahon na mag-adapt ng isang bata o baby. Ama, usually ang inaampon is bata pa lang or sanggol pa nga lang. No? Kagaya ni brother, sino ba yung kasama ni Hunter nung last time? Si Brady. Si Brady ay talagang totally, sanggol pa lang siya, iniwan siya sa isang ospital sa Maynila, at baby pa lang siya noon, may umampon sa kanya na group of missionaries, and then inihanap siya ng pamilya. Yun nga, ang naging tatay niya si Elder Brent Stapleton. Kaya Pilipinong-Pilipino, pero ang apelyido ay Stapleton. Kasi usually, ganyan sa panahon natin, baby pa lang, bata pa lang, ina-adapt na. But sa panahon ni Pablo, ang inaampon ay ang mga tao na nasa hustong gulang na. And we will maintindihan natin yan later. Bakit ganon? So that is the difference ng adoption from our modern culture dun sa culture ng Bible in the Roman times sa panahon ni Pablo. At isa pa din na po na kakaiba sa pag-aampon noon, sa pag-aampon ngayon, alam nyo sa panahon natin ngayon, pwede mong itakwil ang iyong anak, hindi mo isama sa iyong last will and testament. At maging yung magiging ampon mo, kung ayaw mo isama sa mana, sa last will and testament, pwede mong itakwil. Pero ito yung very particular sa Roman law, yung nasa Bible. Kung ikaw ay may tunay na anak at may isang ampon, yung tunay mong anak ay pwede mong itakwil. Ngunit yung inampon mo ay hindi mo pwedeng itakwil. Kakaiba po, no? Mas mabigat yung pong pag-aampon kaysa sa tunay na anak sa Bible. Kung yung anak mo na tunay ay gusto mong itakwil, pwede. Pero kapag ikay nag-ampon na at legal na proseso yon, hindi mo na pwedeng alisin sa iyong testamento, sa iyong mana, yung inampon mo. Yun yung kakaiba na kailangan natin makita. Kaya sa pag-aaral ng Bible, attend po kayo ng CMC kasi may mga cultural considerations in interpreting the Bible. At huwag niyo pong kakalimutan ang dalawang konseptong yan. In the old Roman law, ang usually na inaampon ay mga may edad na. At yung pong tinatawag nating pag-aampon noon, pag once na inampon mo na yan, pwede mo itakwil yung tunay mong anak, ngunit hindi yung iyong inampon. And very important yan in understanding yung mga verses na matatanggap po natin sa umagang ito. Unang punto po, sa pagpapala ng adoption o pag-aampon. Tayo po ay dati, na kung saan ay tinatawag natin ay hindi po anak ng Diyos. Ngunit tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang isa pong mananampalataya na inampon ay ito po, una, life in the Spirit is an adopted life free from slavery. Ang pag-aampon po ay nakakonekta yan sa pagpapalaya sa atin sa tinatawag na pagkaalipin. Naalala niyo po, sabi ko sa inyo kanina, hindi po baby o hindi po bata ang inaampon ng mga Romans, kundi mga may edad na. Ano ang reason? Ito po ang reason. Kapag ang isa pong magulang ay kanya pong napagtanto na ang kanyang tunay na anak ay hindi karapat-dapat na sumambot ng kanyang mana, ito man ay ang kanyang yaman o posisyon, sila po ay mag-aampon ng mga nasa tamang gulang na pwede nilang ipasa ang kanilang pag-aari at ang kanilang posisyon. Dahil ayaw nila sa kanilang anak na kung saan ay maring i-squander lang yung inheritance na yon. At usually, ang inaampon ay yung taong iyong pinagkakatiwalaan. At ang mga pinagkakatiwalaan nun na malapit sa isa pong tinatawag natin na mayroong ganyang klase ng pag-aari o posisyon ng matataas na tao,
Ang pwede nilang pagkatiwalaan ay yung malapit sa kanila na kanilang alipin. Kaya, yung pong film na Gladiator, sino nakapanood na? Russell Crowe. Gladiator, ganda po nung film na yon. Yung prinsipe ay puro parang happy-go-lucky, good time lang. At ito, mamamatay na, nasa edad na yung emperador. At meron siyang, hindi naman alipin, yung kanyang tinatawag na commander ng kanyang army, na kanyang pinagkakatiwalaan, ay ipinapatay ng prinsipe yung siya. Tinangkang papatay siya. Bakit? Kasi nararamdaman ng prinsipe na pwede siyang i-disown at ang gawin pong kasunod ng emperador, pwedeng ampunin ay yung head noong tinatawag na commander noong emperador ng Roma. So, nung nakikita ko to, naalala ko yung film na yon. Yung pala yung reason kung bakit. So, mga nasa edad na. At usually, ang mga naaampon ay ang mga alipin during that time. Kasi sila yung napagkakatiwalaan ng mga tao na kung saan ay may mga ipapamana, ngunit hindi nila maipamana sa kanilang mga tunay na anak na maaari lamang magwaldas noong pong yaman na iyon. So, imagine the feeling of someone who was worthless as a slave with nothing, and then instantly na-elevate siya into becoming a very important person who has power and riches. Kumbaga, ngayong araw na to, alipin ka, tapos inampun ka, bukas, mala-prinsipe ka na kagad o prinsesa. Imagine po. At mga kapatid, sa pang-spiritual, yan ang ginawa sa atin ng ating Ama na nasa langit. Yan po ang ginawa ng ating Heavenly Father, na kung saan tayo po dati ay mga alipin. Alipin ng ano? Alipin ng kasalanan. Na kung saan ay tayo po ay inampon ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kamatayan at buhay ng kanyang sariling anak. Kaya tayo po ngayon ay hindi na alipin ng kasalanan, kundi matatawag po ng mga children of God or anak ng Diyos. Na kung saan ay hindi lamang kinilalang anak, kundi papamanahan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dati alipin po tayo ng mabigat na pagtatrabaho, ng paggawa ng mabubuting gawa, upang ating bilhin yung ating tinatawag na kalayaan mula po sa ating pagkakaalipin sa kasalanan. Ngunit hindi pwede yun. Hindi natin mabibili po ng mabuting gawa o paglilingkod yung ating kalayaan mula sa kasalanan. Ang nagbayad po niyan mismo ay ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng pagbabayad ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon po bilang mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi na po tayo alipin sa kasalanan. At tayo po ay tagapagmana na ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan yung ginamit ni Paul na imagery. Hindi ka na ngayon alipin. Ikaw ngayon ay anak mismo ng Diyos dahil po sa ginawa ni Kristo. Alam niyo na lang kaibahan? Tingnan niyo yung difference, ha? Yung binibigay na example ni Paul, yung pong magpapamana ay naghahanap ng karapat-dapat na magmana. Para yung hindi karapat-dapat yung anak ay hindi po ma-squander o mawaldas yung yaman. Samantalang hindi to po sa pang-spiritual, tayo yung hindi karapat-dapat at yung anak niya ang karapat-dapat, ngunit tayo pa din po yung inari bilang anak at pinamanahan. Can you see the difference? And what we call that is grace. Biyaya, undeserved. Gift, undeserved goodness, undeserved mercy. Biyaya po ng Diyos yan. Yan po yung mga pagpapala minsan na hindi natin makita. Bakit? Kasi masyado tayong nakatuon sa mga bagay na nasa mundo. Napakalaking bagay po na ang Diyos ay kinilala ka bilang anak at the expense ng sarili niya ding anak. Kaya ito po yung sinasabi dito, na life in the Spirit is an adopted life free from slavery.
Isang bagay po ito na katotohanan sa buhay natin bilang mananampalataya. Pangalawa po, sa verse 15b to verse 16. Life in the Spirit is an adopted life free from fear. Hayaan niyo pong basahin ko yung chapter 8, verse 15b. Kalahati na po. No? Sabi po sa 15b, buuin ko na po. For you did not receive the spirit of slavery, and then yung kalahati po, to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Ang isa pong buhay na naayon sa Espiritu, kung saan po ay inari bilang tunay na anak, ay malaya po yan sa pagkatakot. Balik po tayo ng Old Testament. Naalala niyo po ba na ang bayan ng Israel, na tinatawag ng ating Ama na nasa langit, tinatawag sila na bilang anak. Ang bayan ng Israel, ng ating Ama na nasa langit ay pinalaya ang kanyang mga anak na bayan ng Israel mula saan? Mula sa mahigit na 400 taon ng pagiging alipin sa Ehipto. Balik tayo sa Old Testament. At alam niyo po, kahit na pinalaya na ng kanila pong Ama na nasa langit, sila bilang anak, mula po sa pagkakaalipin, pag dumadating po yung takot sa kanilang buhay, sila po ay umaasal bilang alipin muli. Napansin niyo po yon sa Israel? Pinalaya sila ng Panginoon from Egypt. Pag dumadating po yung mga circumstances sa kanilang buhay at sila'y natatakot, nag-aasal muli sila bilang alipin. Sa paanong paraan? Naalala niyo si Moses umakyat nung Mount Sinai? Tapos ang tagal na, ilang araw na? 40. So natatakot na sila, no, na para bang inabandon na ba sila ng Diyos kasi si Moses yung prime minister eh. Si Moses po yung representative representative niya ng tao sa Diyos at ng Diyos sa tao. No? At yung araw pong yun ay matagal nang nawawala si Moses dahil sa kanilang takot na iniwan na sila ng Diyos, wala na po ang mangunguna sa kanila, wala na pong mag-aalaga sa kanila, wala nang magpaprotekta sa kanila, sa takot nila, gumawa sila ng Diyosan. Ayun yung gintong guya na kanilang sinamba. At ang pag-uugali na ito ay ugali ng bilang alipin nila mula sa Ehipto. Kasi sa Ehipto, sumamba sila ng Diyos-Diyosan. Hindi na nila nakilala ang Diyos, bura na sa kanilang kaisipan, sino yung Diyos. Bakit? Kasi 400 silang slave. At ito, nagpakilala ulit ang Diyos sa kanila, pinalaya sila, and the moment na nakaramdam sila ng takot, bumalik sila sa asal ng isang alipin. Because of fear o takot. And remember the time na naipit na sila. Dagat at yung tinatawag po na hukbo ni Paraon. Papatayin sila. Naalala yung sinabi nila kay Moses nung natakot sila? Moses, ba't mo ba kami dinala dito? Mas okay pa kami. Dun sa Ehipto. Parang mas mainam na sumuko na lang kami at maging alipin kaysa mamatay sa disyerto. Dahil sa takot, nag-asal na naman sila bilang mga alipin. At yung takot pong yan, ang dahilan kung bakit ang Israel, ang anak ng Diyos, ay nag-asal bilang mga alipin mula sa Ehipto. No? Instead na sila po ay magkaroon ng confidence and trust and faith sa kanilang Heavenly Father na nagpalaya sa kanila, ano po ang ginawa nila? Natakot po sila. At marami pong mga Kristiyano o mga anak ng Diyos sa panahon ngayon na nakakaranas pa din po niyan, pagkatakot na yan. Minsan po, tayo nagkakasala laban sa Diyos, parang nahirapan tayong lumapit sa Kanya. Minsan po, nakakaranas tayo ng mga tinatawag na pagsubok at nagkakaroon po tayo ng takot sa ating buhay at yan ang nagiging hadlang ba't hindi tayo nakakalapit sa Kanya na ating Ama na nasa langit. Pero naalala niyo po yung sabi ko sa inyo kanina, ang isang tunay na anak ay pwedeng itakwil ayon sa batas
ng mga Romano, ngunit yung tinatawag na inampon ay hindi pwedeng itakwil. Ano pong kinalaman yan sa sinasabi po nating fear na ito? Minsan po bilang mga anak ng Diyos na tayo po ay nagkakasala, nahirapan tayong lumapit sa ating Heavenly Father. Natandaan natin, ano man pong kasalanan ng ating nagawa laban sa Kanya, hindi ka na alipin. Anak ka na ng Diyos. Naalala niyo po tayo nung bata pa, ating mga magulang, pag gumagawa po tayo ng mga kung ano-anong kalokohan, anong ginagawa sa atin? Siyempre, pagsasabihan ka, papaluin, didisiplinahin, pero hinding-hindi ka itatakwil. Kahit gaano kakulit natin nung bata tayo, hindi mababago yung katotohanan na tayo ay anak at sila ay magulang sa atin. And sometimes, because of sin, nahirapan tayong lumapit sa ating Heavenly Father. May fear ba? Kagaya ng isang alipin na natatakot na lumapit sa kanyang amot, baka siya, anong gawin sa kanya? Hindi na po tayo nasa ganong kalalagayan. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at siya ang iyong Ama na nasa langit. Of course, hindi naman tayo kukonsintihin ng Diyos. No? He will forgive us. Meron talagang magkakaroon ng repercussions, kagaya po ng pagtutuwid at pagdidisiplina ng Diyos, pero hindi naman sa punto na tayo itatakwil niya. Kaya sabi po diyan, hindi po fear ang dulot po ng tinatawag natin na life in the Spirit bilang mga anak ng Diyos. And minsan, bilang mga anak ng Diyos, naisip natin, yung mga nakaranasan po natin na mga problema, ay para bang ito ay pinaintulot ng Diyos, pinabayaan niya na ako, itinakwil niya na ako. Hindi po. We must understand that yung difficult trial sa ating buhay ay pinaintulot ng Diyos yan, hindi dahil sa itinatakwil ka na niya, kundi dahil sa nais niyang ikay maging matibay, matuto, at tinatawag po nating maging mabungang mga Kristiyano. Di ba may punto sa ating buhay na yung toddler pa tayo, bata pa tayo, tututo pa lang tayo maglakad-lakad? Ginagabayan tayo ng ating magulang, tama? Nung bang pagkakataon na binitawan ka ng iyong magulang, ng nanay mo o tatay mo, binitawan ka at natumba ka, ibig sabihin ba nun ay galit sa iyo yung magulang mo? Hindi. Nais niya na ikaw ay matuto. So may mga pagkakataon na minsan ang bigat na ng sitwasyon, no? Panginoon, itinatakwil mo na ba ako? Ang hirap-hirap nitong pinagdadaanan ko. Remember, hindi po. Hindi ka dapat matakot. Because ang Diyos, bilang mabuting magulang, ay pinahihintulot yan sa iyo upang maging malago, maging mabunga, maging matibay, matuto tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya andyan po yung nakalagay, huwag tayong matakot, do not fear. Hindi po tayo kailanman itatakwil ng ating Ama na nasa langit. Kung yung Roman law ay binding, ano pa kaya yung nature ng Diyos? No? Na kung saan ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kung yung Old Roman law nga ay provision lamang ng ginawa ng tao, yung ating Ama sa langit ay mas matibay po na katotohanan na hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, at hindi niya po tayo itatakwil. Sino nakakaalam ng 1 John 4:18? 1 John 4:18. Sino po nakakaalala? Perfect love casts out fear. Ang perpektong pag-ibig ang pumapawi sa takot. Kaya pansinin nyo, but sabi ni Paul dito, by whom we cry, Abba, Father. Pagkatapos niyang sabihin fear, sabi niya, tawagin niyo yung Heavenly Father niyo as Abba, Father. Ano ba ibig sabihin ng Abba? Hindi po ito yung mga singer, ha? Kasi may grupo na Abba. Abba is a Hebrew word that means beloved. May kinalaman po ito sa pag-ibig. Pagkatapos niya sabihin yung fear,
Sabi niya, tawagin ninyong inyong Heavenly Father as Abba. At yung pag-ibig pong ito is expressed through our adoption as God's children by faith in Christ. And this is the reason why, according to Paul, nais ng Panginoon, tawagin natin siyang Abba Father, para mawala yung takot. Every time that we approach Him, hindi judgment, hindi kanya i-disown. We still sin, no? May mga pagkakataon na pakiramdam natin, dinidisown niya tayo. But sabi diyan, perfect love casts out fear. That is why sabi po ni Paul, tawagin natin ang ating Heavenly Father as we approach as Abba or Beloved. Yan ang antidote sa fear. We have a loving Heavenly Father na laging nariyaan po para sa atin. And this is the blessing po ng living by the Spirit as an adopted child of God. We are no longer slave to sin, and we are no longer living in fear, but sa halip po in the perfect love of Abba, our Father. Isa po yan sa pagpapala. Isa po yan sa pagpapala ng pagiging Kristiyano. Yung living by the Spirit, yung Christian life, ay may pagpapala po ng tinatawag nating adoption. Para ma-appreciate pa po natin maigi itong sinasabing adoption na ito, nais ko pong ipaalala sa inyo yung napakalaking misconception o maling paniniwala ng kalimitan ng tao sa mundo. Lagi itong tinatanong nun ni Pastor Boy. Ang lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Yung mga nasa sanlibutan, kalimitan ng sagot nila is yes. May nakita pa nga akong malaking, may malaking bulletin board, yung advertisement. Dito po, pag nagpupunta ako ng Bilibid, may malaking bulletin board that we are all God's children. We are all brothers and sisters. Kung hindi ka biblical na tao, ang ganda. No? You would agree that we are all God's children. But no. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi natin madedeny yung fact that every one of us was created by God. But we are not all God's children. Malaking misconception po yung sinasabi nila na we are all God's children. No. Paano mapapatunayan yan? Punta ka sa sinabi ni Jesus sa John 8:44. Sabi niya sa mga religious leaders of Israel, ang father ninyo ay si Satanas or the devil. And that is the truth. We were all created by God, pero nung pumasok yung kasalanan, ang tao ay naging anak ng devil. John 8:44. And this is the reason why Jesus Christ, the Son of God, came to us. Kaya siya nagpunta dito. Upang ano? Upang lahat ng manampalataya sa Kanya ay maging anak ng Diyos. Muli. Maibalik sa relationship na iyon. Alam nyo, yung time, sabi ni Jesus sa cross, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? At that moment, that is yung punto sa buong kasaysayan, from eternity past, na magkasama na sila ng Father. Napakatagal na panahon yun, walang hanggan na nakaraan, magkasama na sila. Yung Heavenly Father and si Christ, magkasama. At sa puntong ito, inabando na siya. Iniwan siya. Bakit? Ang Diyos, sabi po sa Lumang Tipan, hindi man lang niya matignan ng kasalanan. At sa pagkakataon na yun, lahat ng baho, lahat ng dumi, lahat ng kasalanan natin ay na kay Kristo habang nakasampay siya sa krus ng Kalbaryo. Yun yung punto sa buhay niya. For the first time, he was disowned by his Father. Bakit niya ginawa yun? So that you would be adopted.
na ikaw ay kilalaning anak. Siya yung na-disown at that point, and you were accepted. Ikaw yung tinanggap ngayon bilang anak. Nakita niyo po gaano katindi yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin? Dahil tayo lahat nagkasala at naging anak po ng Diablo. At bilang anak ng Diablo, nandun yung puot ng Diyos sa atin. But because Christ was disowned at that time, sa punto pong iyon, tayo ang kinilala bilang mga anak ng Diyos at hindi lang anak, tagapagmana. Actually, hindi ko sinama yung 17 pero nabanggit doon, co-heirs with Christ. Alam nyo ba, sa pagbabalik ni Christ, ano yung mana ni Kristo ay mana mo din? Hindi ka lang kinilalang anak, may mana ka pa na tatanggapin. At ngayon, ang araw ng kaligtasan, kung ngayon mo lang napakinggan ng katotohanan na ito, manampalataya ka kay Kristo. Nais mong makawala sa pagkaalipin sa kasalanan, nais mong makawala sa pagiging ang ama mo ay ang Diablo, nais mong makawala sa paghatol ng Diyos, nais mong maging anak ng Diyos, manampalataya ka kay Kristo. Hindi aksidente na napakikinggan mo ang mensaheng ito. Ngayon ang araw ng kaligtasan, lumapit ka kay Kristo at matatanggap mo yung pagpapala ng adoption. Yung pong tinatawag nating pag-ari bilang tunay na anak ng Diyos. Kaya po, sa pagtatapos natin sa umagang ito, sa mga mananampalataya ni Kristo, ito po ang hamon sa atin. Let us live by the Spirit to experience the blessing of adoption in our lives for the glory of God. Tuloy po tayong mamuhay sa Espiritu. Protektahan ka. Ang will ng Heavenly Father is to protect us from the works of the enemy. Ano pa? Mag-provide para sa iyo. Ang Heavenly Father natin, ang kanyang kalooban ay nais na ipagkaloob lahat ng ating kailangan. Kailangan po, take note ha, ng ating lahat ng kailangan. Ano pa? Ang Heavenly Father po natin, ang kalooban niya is to guide us. Pangunahan niya tayo sa ating Kristiyanong paglalakbay, sa ating Christian life. He wants to guide us. Ano pa? Ang Heavenly Father natin ay nais niya tayong disiplinahin kung tayo man po ay nagkakamali. Kalooban din po ng ating Heavenly Father, pagpalain tayo ng hindi mabilang na pagpapala na nakay Kristo Jesus. Yan ang will ng ating Heavenly Father sa atin. At sa kabila po ng napakagandang mga layunin na ito ng Diyos sa ating buhay, take po, ang gaganda nun. Ang gaganda nung gusto ng Panginoon sa atin bilang kanyang anak. Pero alam niyo po, ang gaganda ng mga bagay na iyon, pero madalas, ang ating Ama na nasa langit ay kanya pong ginaganap lahat ng kalooban na ito sa mga kaparaanan na mahirap po sa ating minsang unawain at tanggapin. Intindihan niyo po yung sabi ko? Especially kung puro trials and testing tayo ngayon. Akala ko ba mabait ang Heavenly Father? Bakit ako dumadaan sa mga bagay nito? Yes. Lahat ng mabubuti ay pawang layunin niya para sa iyo, pero minsan ginaganap niya ito sa mga paraan na sa atin ay mahirap intindihin. Kaya kung tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos at tagapagmana sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, we will live by the Spirit. Ano pong klaseng live by the Spirit na sinasabi niya? We will live in the spirit of obedience. Minsan kasi hindi natin maintindihan at hindi natin matanggap yung kaparaanan ng ating Ama na nasa langit, but we must live by the Spirit and live in the spirit of obedience. Gano'n man kahirap yung pong tinatawag natin na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi sa ating sariling kakayanan. Alam nyo, kung sang sarili lang natin, umayaw na tayo eh. Ngunit sabi po dyan, ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi dyan, by the Spirit.
Kaya sa pagtatapos, balikan niyo yung verse 16. Ito ang kahulugan ng verse 16. Ito po ang kahulugan ng verse 16. At ito yung challenge sa atin. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang Espiritu mismo, nakita nyo malaking S? Tama po ba? It means yan yung Holy Spirit. The Spirit Himself bears witness with our, malaking S, maliit na S, Spirit, and that is our spirit, that we are children of God. Anong kahulugan po niyan? In relation na i-present ko sa inyo, ito yung will ng Panginoon, pawang mabuti, kaya lang minsan ginaganap niya ito sa mga kaparaanang mahirap po tanggapin at mahirap pong maunawaan. At sabi ko po sa inyo kanina, kung ikay tunay na anak ng Diyos, ay magpapasakop ka at susunod ka doon po sa tinatawag natin na kalooban ng Diyos. Ano man po ito. Yung pong verse 16 na yan, ang ibig sabihin po niyan, ang banal na Espiritu, na kung saan nagbibigay sa atin ng kakayanan na sumunod sa kalooban ng Diyos, na minsan hindi natin maintindihan, na minsan hindi natin matanggap, yan ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga may doubt tayo minsan, anak ba talaga ako ng Diyos? Ba't kailan dumadating yung doubt? Kailan dumadating yung fear? Natatakot tayo, nagtatanong tayo, anak ba talaga ako ng Diyos? Kailan nangyayari yun? Every time we disobey. But as obedience, sons and daughters, na napakahirap, yun ang patunay that the Spirit is working in your life and you are a child of God. Kaya the more that we submit ourselves by the power of the Holy Spirit to the will of God, the more na tumitingkad yung katotohanan that we are a child of God. Naintindihan po natin? Dati hindi ko naintindihan yan. Yung the Spirit Himself bears witness to our spirit that we are children of God. Yan pala yun. Application pala yan. Let us live by the Spirit as adopted children of God. At hindi lamang po yun. Hindi lamang yun ang purpose. Hindi lamang po yun ang purpose ng tinatawag po natin na verse 16 na yan. Hindi lamang po yan pinatitingkad sa atin na tayo tunay ng mga anak ng Diyos, kundi ito po ay nagbibigay, pinakamahalaga sa lahat, nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Ama na nasa langit. Kaya sabi ni Jesus, shine your light so that people, the world will see yung good works natin, shine your light, obey tayo ng obey sa Panginoon so that we will give yung glory to our Heavenly Father. And so, brothers and sisters in Christ, maaaring nahuhulog tayo sa kasalanan, maaaring nahihirapan na tayo sa mga pagsubok sa ating buhay, but I encourage you, continually walk in the Spirit as adopted children and co-heirs with Christ for the joy of our salvation and to the glory of God. Let us all stand and let us sing yung unang hymn, no, na ating inawit po kanina. And let us meditate kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo po'y inari niya bilang tunay na anak. Let us sing. Beyond all measure, that He should give His only Son to make our wretches treasure. How great the pain of searing loss, upon the curses fades away, as wounds which mar the chosen one. Sons to glory. Behold the man upon the cross, my sin upon His shoulders.
scoffers. It was my sin that held him there until it was accomplished. His dying prayer has brought me life. I know that it is finished. I will not boast in anything, no gifts, no power, no wisdom, but I will boast in Jesus Christ, His death and resurrection. What should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. What should I gain from His reward? I cannot give an answer, but this I know with all my heart: His wounds have paid my ransom. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make His riches treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as fools which mar the chosen one, bring His sense of glory. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make our His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one, bring many sons to glory. Napakaganda po nung lyrics. Talagang andun yung katotohanan ng Romans chapter 8, verse 14 to 16. Always remember po na hindi ka na slave, you should not fear, dahil tayo po ay anak ng Diyos. And so we must live by the Spirit, tinatawag po na Spirit of Obedience. Let us pray, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Lord, we thank you. Dahil once, Panginoon, kami ay worthless na mga slaves. Pero sa kabila, Panginoon, na aming pagkakaalipin sa kasalanan, ay pinakitaan niyo po kami ng kagandahang loob. Tinawag niyo po kami, Panginoon, bilang inyong mga sariling anak at pinamanahan, Panginoon, ng di mabilang na pagpapala kay Kristo. Kaya, Panginoon, sa mga pagkakataon, kami po ay sumusuway sa iyo. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na nararamdaman po namin na kami ay itinatakwil ninyo, maipaalala niyo po sa amin ang mga katotohanan na ito, na ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang nagbayad upang kami, Panginoon, ay mapalaya sa pagiging alipin at kilalanin bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, sa kalakasan na aming natanggap mula sa katotohanan na hindi lahat, Panginoon, ay iyong anak. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila, Panginoon, ng aming
pagkukulang, ay pinili niyo po kami at tinawag upang dalhin po ninyo sa inyong pamilya. Maging kabahagi po. At ikaw po ang aming maging mabuting Ama na nasa langit at kami ang iyong maging mga anak. Salamat o Diyos, nawa Lord, ang mga truths na ito ay patuloy po namin na mapagbulayan. Especially Lord, sa mga daraan pang mga araw. Magsilbi po ito na kalakasan sa aming buhay pananampalataya at hindi po kami manatili na bilang mga anak niyo lamang na walang ginagawa, maibahagi din po ito namin sa iba upang matagpuan pa po yung iba naming kapatid kay Kristo. At ikaw po ay mapapurihan at maluwalhati. Salamat Panginoon, muli sa iyo po namin binibigay ang mataas na papuri, pagdakila at pagsamba aming Ama. Ang lahat po ng ito ay dalangin namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.